Ray, kulang pa rin ba yung imbak na tubig sa Angat Dam? Kasi kamakailan, di ba, nai-report na nagpakawala pa ng tubig mula doon sa dam. Tama. No? Nagkakaroon nga ngayon ng pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam. Ibig sabihin nito ay puno na yung Angat Dam at mahigit na sa 213 meters yung kanyang elevation kaninang umaga. At 3 gates na yung nakabukas dito. Ito ibig sabihin na may inaasahan pang mga pag-ulan ang pag-asa sa mga susunod na araw. Kaya nagbabawas na sila ng tubig doon sa Angat Dam at maging yung area ng Ipo Dam. Ito ay para mapanatili yung katatagan ng dam. Ang hiling ng MWSS ay paabuti ng 214 meters para mas mataas ang imbak bilang paghahanda na rin sa epekto ng El Nino sa susunod na taon. Pero ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, na siya ring nangunguna sa Water Resources Management Office, posibleng kulangin ang supply ng tubig kung lalagpas pa ng kalagitnaan ng taon ang El Nino. From our calculations, the amount of water that we have from Angat and from other sources will be good, no, for all our supply until around May or June of 2024. If the El Nino event, no, next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. That's why conservation is also. Ayon naman sa MWSS, isang taon nilang pinaghandaan ang posibleng maging epekto ng El Nino. May mga treatment plant nila na itinayo sa Laguna Lake na inaasahang malaki ang maitutulong kapag bumaba ang level ng Angat Dam. Inaasahan din nila na sa kalagitnaan ng taon ay magkakaroon na rin ng mga pag-ulan. Which is true naman po, no? Kasi base din po sa historical data po natin sa Angat Reservoir ay pagdating ng June at July ay tumakyat na rin po itong ating reservoir at nagre-refill na rin po ito, no? Kami naman po, no, ay kampante kasi hindi naman po nagkakamali itong ating mga historical data. Ayon naman sa Maynilad, kung talagang kakapusin ang kakailanganin magpatupad ng water service interruption, ay sa gabi nila ito gagawin. Ayon naman sa Manila Water, sa ngayon ay hindi nila nakikita na magkakaroon ng krisis sa tubig sa susunod na taon dahil na rin sa mga itinayong pasilidad sa kanilang mga area. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa aga. Maraming salamat, Ray Pelayo.